ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:02 sa aga. Nagapanguna ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasigata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, adlaw sang Sabado, October 4, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torrechante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. PCG Western Visayas nagpadala sang bulig sa mga naapektuhan sa nga residente sa magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Bangkay sang napatay nga PCG personnel nga taga Pasay City bangod sang magnitude 6.9 nga linog nag-abot na sa Iloilo. Molo Church nakitaan sa minor cracks apang nagapabilin nga safe for occupancy suno sa Archdiocese of Haro. Governor Defensor nagsulat kay DPWH Secretary Vince Dizon tuhoy sa Aganan flyover. Kag 16th National Food Showdown ginhiwat sa Iloilo City. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpadala sang bulig ang Philippine Coast Guard District Western Visayas para sa mga naapektuhan nga pumuluyo sang magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Buligay ang mga personnel sang Philippine Coast Guard Western Visayas, OPCON Units, Coast Guard Auxiliary District Western Visayas kag iban pa nga partner agencies sa pagkarga sa mga supplies sang BRP Corridor. Ang barko nga ginmanduan nga magdala sang bulig pakadto sa Cebu. Kinahon-kahon sang tubig, canned goods, bayo kag instant noodles ang dala sang barko para sa mga pumuluyo. Ang mga supply gindonar sa mga local stakeholders, volunteers kag civic partners suno sa PCG Western Visayas. Hindi ilang bulig ang ila dapat or ang ila dala, pati man ang paglaom nga makabangon liwat ang mga pumuluyo sa kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-abot na sa Iloilo ang bangkay ni PCG Lawrence Palomo, isa sa mga personnel sa Philippine Coast Guard nga napatay bangod sang magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Ang bangkay ang nag-abot pasado alas 8 kaina sang aga nga ginbaton sa mga katapo sang Coast Guard District Western Visayas kag Coast Guard Station Iloilo upod ang pamilya ni Palomo. Suno kay PCG Iloilo Commander Richard Gura dalo ng bangkay sa punerarya
kag iga diretso na sa ilabalay sa barangay Himati, Pasay City, Iloilo. Nagpalabot naman sang simpatya ang PCG sa pamilya kag mga himata sang napatay nga personnel kag ginpasiguro ang bug-os nga suporta kag bulig sa ila. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nakitaan sang minor cracks ang mga walls sang Santa Ana Parish sa distrito sang Molo kasunod sang ginhiwat nga structural inspection sa simbahan matapos ang nagluntad nga linog sa Martes, September 30. Ang inspeksyon ginpatigayon sang A&A Builders, ASEAN Engineer, Architect Rodolfo De Patillo, Engineer Alan Dumalay, kag team of students halin sa Western Institute of Technology. Apisar nga nakitaan sang minor cracks, ginpahayag sa Archdiocese of Haro nga hindi peligroso kag wala nagakompromiso sa overall structural integrity sang simbahan. Nagapabili nini nga safe for occupancy kag sa pagpatigayon sang liturgical celebrations. Ang ginhiwat nga inspeksyon pagsunod sa direktiba ni Most Reverend Medifil Billones, Archbishop sa Archdiocese of Haro, nga magpatigayon sang integrity assessment sa tanan nga simbahan para sa safety sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsulat si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon agod pangayoon ng status report kag action plan sa Aganan Flyover Project sa Pavia, Iloilo. Suno sa gobernador ang delay sa konstruksyon sa proyekto nakahatag huol sa dalagan sang trapiko sa lugar kag padayon nga nakaapekto sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi sa mga residente. Kadungan or kaundan sa sulat ni Defensor ang pila ka tuig na nga wala matapos nga proyekto. Gin-highlight sini nga nagsugod ang proyekto sang Hulyo sang tuig 2020 nga ginalauman kun tani matapos sa sulod sang 24 ka bulan. Ginponto man ni Defensor nga ang original nga contractor sang proyekto nga United Technology Consolidated Partnership may discrepancies sa assessment sang foundation depth. Nagalaom ang gobernador nga sa idalom sang liderato ni Dizon, unahon ang transparency, accountability kag madasig nga aksyon agud makumpleto ang Aganan Flyover. Ginhatagan man sang kopya sang sulat ang DPWH Region 6 2nd District Representative Catherine Joyce Goriseta kag ang Infrastructure Committee sang Regional Development Council 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Iloilo City, nagtililipon sa syudad sang Iloilo ang ginatos ka chefs, culinary students kag food professionals para sa 16th National Food Showdown nga may tema Balik Isla Foraging in the Philippines Countryside. Suno sa city government, inina ang pinakadako nga culinary event nga ginhost ang syudad sang Iloilo nga UNESCO Creative City of Gastronomy. Ginpasundayag sa paindis-indis ang masobra 200 ka entry sang pagkaon, lakip na ang mga ilimnon kag panghimagas. Nagtambong sa kaiwatan sanday Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Miss Natalie Lim ang chairman sang Iloilo Maize Alliance, Engineer Terence Oygungco, chairman sang ILED, Mr. Angel De Leon, President sang IFFI, Ms. Mirna Segismundo, Chairman sang National Food Showdown, kag Regional Director kay Santa Marlene Rodriguez sa Department of Tourism, Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Umpisa Nobyembre 2025, ipatuman na sa Metro Pacific Iloilo Water ang bag-o nga water rates. Gin-anunsyo sang public utility nga magasaka na sang masobra 5 ka pesos ang kada cubic meter kada bulan. Sa baylo nga 20 pesos ang cubic meter sandig sa daan nga presyohanay sa adjusted rate mangin 25 pesos and 20 centavos na ang cubic meter kada bulan para sa mga konsumidor sang MPIW. Ang pagtaas sa presyo sang tubig dalaman sa nagataas nga presyo sa mga balaklon,
petrolyo kag nagasaka ang sweldo sa mga empleyado. Ginklaro sang MPIW nga ang pagsaka sa November billing sa mga konsumidor ang una pa lang nga tranche sang pagpasaka sang water rates sang amo nga water utility sa Marso sa 2026. Lauman naman ang ikaduha nga hugnat sang price increase nga 3 pesos and 47 centavos kada cubic meter kada bulan. Sa piyak sini ginpahayag sang MPIW nga sila ang nagapabilin nga water utility sa Iloilo nga may manubo nga presyo sang kada cubic meter sang tubig. Ang mga service area sa MPIW amo ang Iloilo City kag 7 ka mga kaiping nga munisipyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Madinalagon nga nagpatigayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines kaap Calibo International Airport sa full-scale emergency exercise 2025. Ang aktibidad sandig sa requirements ng Certified Aerodrome sa idalom sang Kaap Manual of Standards for Aerodrome kag nakalinya sa ICAO standards. Tinutuyo sini nga mausisa ang kapasidad kag kahandaan sang Calibo International Airport Emergency Rescue Organization sa pagresponde sa tion sang emerhensya, partikular sa aksidente sa paluparan. Suno sa Kaap, pagpakita ini sang commitment sang paluparan sa safety, preparedness kag teamwork agud masiguro nga maikasarang ang airport sa pagpangapin sa mga pasahero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sa 11 nga coordination meeting ang Office of the Civil Defense Western Visayas upod ang iban pa nga ahensya para sa ASEAN Summit 2026. Ini ang pagpanghanda sang OCD6 bilang head sang Site Task Group Emergency Preparedness and Response sa diin ang unang meeting sa Western Visayas ang hiwaton sa isla sang Boracay sa December 2025. Suno kay Attorney Melissa Banyas, Chief sang Operations Section sang OCD6, 200 kadelegado halin sa member nations ang ginalauman nga magatambong sa senior officials meeting sa isla sang Boracay kag ini ang dapat nga paghahandaan. Gintalakay sang OCD6 ang preparasyon para sa seguridad kag emerhensya sa mga high-level meetings nga himuon sa Boracay pati na sa Iloilo City. Ginorganisa man sang task units para sa search and rescue, medical response, fire suppression, chemical kag biological response, telecommunication kag disaster risk management. Maga-deploy man sang medical teams ang Department of Health sa isla samtang nagkomiter man ang Philippine Air Force ang aircraft nga pwede maka-operate bisan sa gabi nga mga emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. eGov PH app ginpakilala sa DICT6 sa mga empleyado sang Iloilo Provincial Capital. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpakilala sa Department of Information and Communications Technology ang eGov PH app sa mga empleyado kag kliyente sa Iloilo Provincial Capital. Tinutuyo sini nga mapataas ang ihibalo sa mga pumuluyo tuloy sa app kag napadamo ang numero sa eGov PH app download sa Reyon 6. Ang inisyatiba pagpakita sa DICT agud itibong ang digital transformation sa grassroots level agud maging accessible, efficient kag citizen-friendly ang mga serbisyo sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpahayag ni Provincial Administrator Raul Banyas nga kapin 200 ka Ilonggo ang ginakagat sang sapat kada adlaw kalabanan halin sa Ido. Sandig sa datos ng provincial government, halin Enero tubtob Hunyo sini nga tuig, naglabot na sa 35,522 ka Ilonggo ang nagpabulong sa Animal Bite Treatment Center sa probinsya. Target karon sang Iloilo Provincial Government nga madeklara nga rabies-free ang probinsya sang Iloilo sa 2030. Sa karon may 11 na ka-island barangay sa Concepcion nga nakaangkon sang rabies-free status, 4 sa isla sang Ahuy,
isa ka island barangay sa San Dionisio kag 8 ka island barangay sa Carles. Nagapati ang provincial administrator nga malabot ang target pinaagi sa whole of government approach. Ginpangabay sini ang bulig sa mga munisipyo pinaagi sa pagpasad sa mga pulisa kag pagpatuman sa mga anti-rabies programs. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Capiz daog sang 3 ka awards sa Ato Pearl Awards 2025. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang 3 ka pagkilala ang probinsya sang Capiz sa bago lang natapos nga Associations of Tourism Officers of the Philippines o kon Ato Pearl Awards 2025 sa giniwat nga ginkilala ang kaayo sa turismo kag kultura sang probinsya. Daog ang kapistahan sa Best Cultural Festival sa provincial category, Best Institutionalized Program on Culture and the Arts provincial category ang Lutong Kapisnon nga una gin-launch sa 2018. Samtang Best Tourism-Oriented LGU naman ang turismo sang Maragtas Capiz Tourism Development Plan 2024 to 2028. Isa ka komprehensibo nga plano na nakaangkla sa National Tourism Development Plan kag ginabuylugan sang lain-lain nga sektor sa Capiz. Ginbaton sa tourism officers sang Capiz sa mga pagkilala nga pamatuod sa padayon nga panikasog sang probinsya nga itib-ong ang turismo kag kultura sang Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghakot sang pagkilala ang isa sang Boracay sa Malay Aklan sa bago lang natapos nga Association of Tourism Officers of the Philippines o kon Ato Pearl Awards sa Baguio City. Ginkilala nga grand winner sa Best Event Hosting Local Event Municipal Category ang Love Boracay 2025. Grand winner man sa Best Sports Tourism Municipal Category ang White Beach Festival 2024. Kag first runner-up sa Best Tourism Promotions Video Municipal Category ang Marhaba Boracay. Ang pagkilala ginbaton ng NISB Committee Chair on Tourism Mr. Dalidig Sumsad, Chief Tourism Operations Officer Dr. Felix de los Santos Jr., kaupod Sanday Miss Nelia Gumbok, Tourism Operations Officer, kag Miss Kina Marie Prado, Tourism Operations Officer. Sunod sa Malay Boracay Tourism Office ang nabato ng multiple recognition pamatuod sa dedikasyon na ginabubo sa Malay LGU agud itibong ang banwa, mapabaskog ang lokal nga ekonomiya kag makahatag sang makabuluhan nga eksperyensya para sa mga turista nga nagabisita sa Boracay Island. Dugang pa sang Tourism Office ang kadalagan pagpakita sang commitment sa mga tourism stakeholders kag partners na ipakilala sa kalibutan ang Malay bilang puloy-an sa matahong nga baybayon kag nagapanguna nga destinasyon sa kultura, pahampang kag inklusibo nga turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapareho sang Association of Tourism Officers of the Philippines. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa masangkad nga kampanya kontra illegal nga droga naglabot sa 3.55 million pesos nga balor sang shabu ang nakumpiska sa Bacolod City Police Office sa asod-asod nga operasyon sa Huwebes, October 2 sa Purok Barakuda, Barangay 1 na kumpiska sang Bacolod City Police Station 2 ang 250 grams sang shabu na nagabalor sa 1.7 million pesos sa 3 ka durugista sa ginpatigayon nga buy-bust operation. Sa Barangay Singkang Airport, arestado naman ang isa ka high-value individual matapos ma-recover sa iya ang 120 or 170 grams sang shabu na nagabalor sa 1.5 or 1.2
2.15 million pesos. 100 grams naman sang shabu nga nagabalor sang 680,000 pesos ang nakumpiska sa isa ka drogista sa barangay 40, Bacolod City. Samtang may turnover naman nga 2 ka grams ang shabu sa Bacolod City Police Station nga nakitaan sang isa ka sibilyan sa Dalanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Batad Municipal Police Station ang isa ka drogista sa ginpatigayon nga bypass operation sa barangay Batad, Viejo Batad, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias King, 20 years old, kag residente sang Sitio Pinaypayan, Barangay Lumpias, Estancia, Iloilo. Nakumpiska sa suspect ang 400 grams sang shabu nga nagabalor sang 2.7 million pesos. Si alias King ang ginpaidalom sa surveillance sa diin nagagwa sa report nga nagakuha siya sa supply sa estansya kag ginabaligya sa Banwasang Batad kag sa mga kaiping nga lugar. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, ang madinalagon nga operasyon nagapakita lang sang epektibo kag proactive approach sang kapulisan sa kampanya kontra illegal nga droga. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang mga suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang arestado sa kapulisan ang top 3 most wanted sa probinsya sang Iloilo sa barangay Poblasyon Ilaya, Kalinog, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias J.A. kag residente sang Kalinog, Iloilo. Rape by carnal knowledge ang ginapangatubang nga kaso sa suspect. Gintingog nga puwersa sang 602nd Company RMFB 6 Kalinog Municipal Police Station PNP Anti-Kidnapping Group kag Regional Intelligence Unit 6 ang nag-aresto sa suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabunggo ang Ceres bus sa karinderya sa San Roque Street, Barangay Poblasyon, Ilawod sa Pasay City, Iloilo. Suno sa nakakuha sang video, imbes nga preno, gasolinador ang natapakan sang driver, rason nga nakabunggo ini sa karinderya. Wala naman sang napilasan o kung nasamaran sa nasambit nga insidente. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sang Pasay City Police Station sa nagluntad nga insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, naga-remind ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Ibahay nga hindi pwede maagyan sa nga tawo kag salakyan ang daan nga taytay sa Banwas ang Ibahay. Sa baylo, ang bag-o nga taytay sa kilid dapat mag-aagi ang mga commuters. Pahayag sang MD-RRMO sa interview sang Radyo Pilipinas, madugay na nga wala ginapaagyan ang taytay bangudaan na kag may ara sang bag-o nga taytay nga ginpatindog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad to ang mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaupod si Joan Sotahero kag Vermore Aventura sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo